Magandang tanghali po sa lahat ng mga kapatiran po natin na ngayon ay sumusubaybay na welcome to your favorite noontime show. This is the Baptist Lunch. Again, a blessed Friday afternoon to each and every one of you all na nandiyan ngayon sa ating Facebook Live. At kami nagpapasalamat sa Panginoon na muli po tayo nagkasama-sama sa oras po na ito. And ako po ay naniniwala na ang tanging paraan para tayo ay sumiglay spiritual ay mag-aral ng pang-spiritual. Kaya again, ay lubos po kaming nagpapasalamat na kami po ngayon ay nandito muli sa inyong pinakapaboritong programa tuwing tanghali ng Biyernes. And alam nyo, nagsama-sama tayo muli, no? And for the past weeks ay si Sir RG ang ating nakikita, and it's a great blessing to have men in the ministry na siyang talagang mag-overtake lagi ng mga gawain, no? Yan ang tatak CSI. Kaya for the weeks, it's good to be back once again. Salamat na tayo po muli ay nagkasama-sama. Sa ngalan po ng ating mahal na pastor, who is the executive producer, the director of the show, The Baptist Lunch. Again, magandang tanghali po sa inyo lahat. At tuloy-tuloy tayo ngayon. Ako'y naniniwala na maganda ang ating pag-uusapan because we'll be focusing on what will happen this coming Sunday, and that is the Father's Day. Kaya magkakaroon tayo ng Father's Special episode ngayong tanghali po na ito. Maganda ang ating pag-uusapan. Ano ba ang kailangan makita sa isang father? Yan, abangan nyo ang ating pag-uusapan. Of course, syempre, hindi lang po ako mag-isa dito. Nandito rin ang mga batikano ng mga tatay sa larangan ng programa po na ito. Pero ngayon, solo muna siya. Dahil ang kanyang body boy ay papunta pa lang dito, no? I mean, pauwi kasama ng ating mahal na pastor. Of course, nandito, walang iba kundi si Sir Rudy Daif. Sir Rudy, magandang tanghali sa iyo, Sir Rudy. Amen. Magandang tanghali sa iyo, Sir Maki, at sa lahat ng mga viewers natin sa Luzon, Visayas, and Mindanao, sa lahat ng dako ng ating area. Magandang tanghali po sa inyo, lalong-lalo na sa Makati Central Family, yung aming area na laging nakatutok sa ating programa. Amen. Kitang-kita ko agad dito yung pangunguna ng mga nanay. Nanay yung nangunguna. Ang daming nanay sa area namin, pambihira. Karaming nanay. Pero sabi nga, meron din naman tatay. Ati Gemma Krampatanta at gayon din kay Ati Rosalinda. Ayan, no? Kalara, yan. Magandang tanghali po sa inyo. At syempre, sa lahat ng mga tatay na nandito, si Brother Edward Rabino, yan, nakita ko na si Preacher Ian Juarez, yan, magandang tanghali po sa inyo dyan. At syempre, sa aking nag-iisang asawa, Arog, magandang tanghali sa iyo. At sa aking mga anak, magandang tanghali po sa ating lahat. Huwag po kayong aalis sapagkat may mga pagpapala po na matatanggap ulit tayo para sa tanghaling ito. Sabi nga ni Sir Maki ay Father's Special. Yes. Kita niyo naman Father's Special. Sa amin, pagka-special, nilalagyan ng itlog. Yung pag sinabi maiba yung pancit canton, lagyan mo ng itlog. Yun, special yun. Yan mga sinasabi. Kaya napakasarap dahil may special, mayroong something special. Yeah. Alright, Sir Maki. Yeah, at hindi lang po, no, sa mga nanonood sa atin na locally, kundi yung mga viewers natin international. Yan, kaya sa Taiwan, sa Japan, sa Amerika, sa Dubai, sa lahat pa, sa lahat ng dako ng mundo. Magandang araw. That is the safest way to greet you all. Magandang araw po sa inyong lahat, no? And of course, syempre, north, south, east, west at ng ating simbahan, lahat ng mga tatay ng bawat area, magandang tanghali po sa inyo. Southeast family, lahat ng fathers dyan, magandang tanghali po. And of course, sa aking mahal na asawa at sa aking anak, si Baby LG, magandang tanghali sa inyo. Alright, tuloy-tuloy tayo. Bati lang ako. Yes, sir. Bati ako, pambira. Dapat kong batiin itong aking magandang anak. Congratulations sa iyo, Sister Rodora Daep. Kagagraduate niya lang po. Wow. Ngayon lamang po sa kanyang mastery doon po sa ibang bansa. Amen. Kaya master na siya ngayon. Master na. Master na siya. Kaya magandang araw. Masteral siya doon Anong oras na kaya ngayon sa California? Ay, wang ko nga
Alam ko, baliktad lang pero umaga lang sa kanila. Gusto niyang panoorin ko, kaso sabi ko, hindi po pwede dahil una, malayo. Oo, malayo. Sabi ko, di pwede. Malayo. Kaya dito lang ako. Yan. Magandang tanghali po. Nakita ko sila, si Sir George Menchabes, Richard Berganza. Ay, of course, syempre magandang tanghali sa ating mga Baptist builders. Yun, nakabang yan dyan. Yan, of course, sila Sir Michael Bagyon. Yun, nandyan. At saka yung mga miyembro niya. Mga young people, nandyan din. Yung mga baby, at sa mga kilamigs dyan sa... By the way, bago kong makalimutan, happy birthday kay Ella. Ella Bagyon. Wow, happy birthday! Yan, kaya may God continually bless you at congratulations sa award na meron siya na nakuha. Si Ate Crisel nanonood. Si Ma'am Crisel, yan. Magandang... may awards din to Yeah. Second honor yan yan. Sinabitan to ni Pastor Daniel. Galing, may nakaabang na medal Pambira dyan ako, believe kay Pastor Daniel. Talagang hindi niya pababayaan na wala talaga. Sir Joji, yan, magandang tanghali po sa inyo. Okay, alam niyo po mga kapatid, this coming Sunday is Father's Day and we all know na deserve ng mga tatay ang isang honor, no? At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon because sabi ko nga sa young people, Sir Rudy kahapon what you are right now, it's because of your father. Yes. Kasi di ba pinag-uusapan namin doon, Sir Rudy, ay yung topic naming what's at the table. Kumbaga kasi ang mga kabataan ngayon, sunggab lang ng sunggab Di ba? Kung ano yung nasa mesa, kuha lang. Pero ang hindi nila nakikita doon is the influence. Now, sabi ko nga, sometimes, why a lot of young people ay hindi na ganun ka-aware kung ano yung nasa table kasi nakakalimutan na nila kung sino yung nasa table. Di ba? Kaya it is easy for them to rebel against their parents. Bakit? Hindi na nila kilala kung sino yung nasa table. Sabi ko nga, paano mo makikita paano mo makikilala yung nasa table kung hindi mo nakikita yung nasa table? Sabi ko, sige nga, paano mo, Sir Rudy, makikita yung nasa table, panay nakayuko kang ganyan. Totoo yan. Panay yuko ka ng ganyan, okay. O paano mo makikita kung sino yung nasa table? Diba? Pero alam niyo po, despite of all that, merong isa sa pinakamagandang karakteristik na dapat panghawakan at i-preserve ng isang tatay. Alam niyo, sometimes we fathers, we ask this question, how to be a great father. Diba? Amen. Ako naniniwala walang perpektong tatay, Sir Rudy. Yes. Walang perpektong tatay, pero may isang makadiyos na tatay. That's right. Amen. At bilang isang makadiyos na tatay, you don't have to really to possess material things in order for you to be called a great father. Yes. Alam niyo po ba yun? Alam mo, Sir Rudy, na nakakalungkot lang isipin, no? Sa mga tatay po na nakikinig ngayon, kung kayo ay merong mga kakilalang mga tatay na gusto ninyong matuto ngayong tanghali, share the link and tag them. Tag their names, tag your friends, relatives, para sabay-sabay tayo mag-enjoy ngayong celebration natin ng Father's Day. Kasi as we celebrate Father's Day, na maganda lamang, Sir Rudy, na talagang pag sinabi natin celebration talaga. At isa sa mga pinakamaganda niyan ay yung makita natin, mga tatay, ang dapat na ating mapanatili. Alam mo, Sir Rudy, itong word na to, lagi ko ito ngayong naririnig sa ating mahal na pastor. This word ay ganito kaimportante ang salita na ito. Kaya sabi ko nga sa inyo nakakalungkot po minsan isipin na as you go on through social media, as you dig, grabe makikita mo parang alam mo, Sir Rudy, salamat sa Panginoon, meron tayong Diyos at meron tayong simbahan, meron tayong pastor, meron tayong salita ng Diyos na siyang maggagabay sa atin. Kasi kung ikaw, bilang isang tatay, Sir Rudy, at pupunta ka sa social media, makikita mo yung pinuprovide ng ibang mga tatay mahihiya ka sa pagkatatay mo. That's right. Yes. Kaya maraming tatay ngayon ang parang what's that word? Nalulomoral. Alam mo yun, Sir Rudy. Maraming mga tatay ngayon na nalulomoral kasi as they dig through social media, may kita pang bira. Hanggang dito na lang ba tayo? Mapapatanong ka talaga Talagang mapapasabi kang tatay na, sana all Parang,
hanggang dito ko na lang ba talaga kayang dalhin yung pamilya ko? Ba hindi ko ba kaya i-provide ng Sir Rudy, alam naman natin ngayon, halos lahat aware sa mga nangyayari sa social media Yeah, So that's pag may right. nag-post dyan na pamilya na, dito kami dinala ng tatay namin, dito namin isa-celebrate yung Father's Day namin, dito namin gagawin yung Father's Day celebration. Pag ikaw tatay na, parang, parang hanggang saan ba ako bilang tatay? Magpapatanong ka talaga na, mabuti ba akong tatay? Ako ba talaga ay nagpapaka? Alam mo, Sir Rudy, nakakalungkot mang isipin. Minsan, pag ganun ang nakikita ng mga tatay ngayon, talagang nalulomoral ang tatay. Kumbaga, lalo na kung ikaw yung tatay na hardworking. No, yung tipong tapos bigla mong pag-scroll mo, pambira hardworking ka na pero hindi mo madala sa ganun ang pamilya mo. Yun, no? Minsan, yun ang maiiwan sa kaisipan ng tatay. Pero alam niyo po ba sa mga tatay, katulad po ng sinabi ko sa inyo, you don't have to really possess those material things excessively para matawag kang maayos na tatay. Yeah. Hindi. Alam niyo po ba, in the Bible, meron pong sinabi po dito in the book of Proverbs, babasahin ko po sa inyo. In the book of Proverbs, mga kapatid, meron pong sinabi po dito, bago sabihin yung his children, merong phrase dito sa Rudy na sinabi, his children are blessed after him. Yan. Him, the pronoun him was used, ibig sabihin lalaki. Amen. His children are blessed after him. Alam niyo po ba kung bakit nasabi po ang talata na yan? Because yung him na yon is pertaining to a father. Yeah, Na ano po amen. ang meron, anong possession meron yung tatay na yon? Tingnan niyo po, basahin natin. Proverbs chapter 20 verse number 7. Ang sabi ng Bible in the book of Proverbs 20 verse number 7, the just man walketh in his integrity. Yeah. Amen. See that? The just man walketh in his integrity. At yung kasunod, ang sabi ng Bible, and his children. May anak, Sir Rudy. Ibig sabihin yung just man na tinutukoy dito is a father. Yeah, amen. Tatay. Ay, may anak Ang sabi ng Bible, the just man walketh in his integrity. His children are blessed after him. Amen. Akalain nyo yun? Nakikita nyo ba mga tatay, according to the text that we've just read, nakikita nyo yung prinsipyo na hindi mo kailangan iposes at pilitin na magkaroon ka ng milyon-milyong pera at samot-saring material na bagay at maganda at malaking tahanan, magagarang kotse para pagpalain ang anak mo. Para pagpalain ang mga nakasunod sa'yo. No! Yeah. You just have simply to walk on your integrity. Yan, the best. Alam mo, Sir Rudy, ito yan Ang nakakalimutan na ng mga tatay ngayon ay yung isang magandang possession which is the integrity. Yan. Karangalan baga. 'Di ba? Yan ang pinakamagandang ilagay sa isip natin ngayon. Sapagkat mga kapatid, nais ko pong sabihin sa mga tatay na nanonood po ngayon, huwag kayong mawawalan ng pag-asa kung kayo ay walang magagarang sasakyan, magagarang bahay na nakikita ninyo through social media. Huwag kayong manlambot kung hindi nyo kayang dalhin ang pamilya ninyo sa white sand beaches. Yun. Huwag kayong malomoral kung wala kayong material na sobrang dami ng material na possession. Isa lang ang kailangan nyo. Be a just father and walk on your integrity. Alam nyo po, young people, mga tatay na nakikinig ngayon, pag sinabi po nating the just man walketh on his integrity, alam nyo po ang ibig sabihin po niyan, ito po ay nagdi-describe sa isang tao na namumuhay morally upright. Amen. Morally upright, honest, truthful. Sila yung mga tao na makikita mo na outwardly, sir, physical appearance, kala mo, pwede mo sabihin na binababa ng society.
Mhm. Pero sila yung may outstanding character. Wow. Yan ang isang tatay na naglalakad sa kanyang integrity. Amen. Di ba? Yes. Yan, kasi alam mo Sir Rudy, sabi ko nga minsan pag wala kang pera tas tatay ka, parang ang bahaba mong tatay Yan ang Diba? tingin ng mundo eh. Yan ang tingin ng mundo. Minsan, saan mo dinala? Saan kayo nag-celebrate ng Father's Day? Sa bahay lang. Gaganong. Akalain mo yung bahay ngayon, sir, nilalang na lang ng mga tao. Yan. Di ba? Which is yan ang pinaka-sentro dapat ng kasiyahan, yung tahanan. Ang sentro na ngayon ng kasiyahan, mall. Yan. Mga resort. Mga ganyan. Kaya nga nawawala na yung pinakamahalagang possession ng isang tatay. Yan. Alin yun? Integridad. Karangalan. Ano yun? Tandaan mo, being a father is a blessing. That's right. Merong kang ititrain na mga anak, merong kang ililid na asawa, merong mga kaya nga, alam nyo, napakaganda ng topic nila Sir Rudy last week with Sir RG. Alin po yun? Yung being a responsible parent. Kami ni Brother Conrado yun. Sir Conrad pala, Sir Conrad. Kaya nga may kita ninyo, doon sa pagiging bilang isang tatay, hindi dapat irresponsable. Yeah. Bakit po? Alam niyo po, itong napakahalaga ito po personal testimony ko po ito. No, alam mo Sir Rudy, ako nagpapasalamat po ako sa Panginoon na ako ay binigyan ng isang tatay na masasabi ko na talagang merong integridad sa buhay. Amen. Sapagkat, alam niyo po, pinaranas sa amin ni Pastor Hill, ng aking tatay, ni Pastor Hill, pinaranas niya sa amin na pwede naming makuha ang mga bagay na pinagmamalaki ng mundo na ito nang hindi ka sumasang-ayon sa mundo na ito. Yan, that's right. Kasi alam mo, Sir Rudy, ang prinsipyo ng mundo, sometimes bilang isang tatay, you have to compromise your integrity for you to possess those kind of things na pinagmamalaki ng mundo na ito. Ako, Sir Rudy, I can proudly say na maaaring merong mga pamilya dyan, merong pinagmamalaki, pero may hindi pa siguro sila naranasan na naranasan ko. Pero makikita po, nasa biyaya po ng Panginoon, naranasan ko po yan. Binigay po yan sa akin ng aking tatay without compromising his integrity. Amen. Kasi mahirap, sir Alam niyo po, sabi ko nga po as you dig in sa social media, makikita mo talagang laging ganun, Sir Rudy. Laging, kailangan mo munang i-compromise itong bagay na ito. If you want to really be famous in the world, close this one. Close this one and open this one. Magiging famous na yan. Magiging famous ka na. If you want to become popular na maging maayos ka na tatay, sige, iwanan mo pamilya mo, magpamilya ka ng iba. That's the trend. It's always compromising. Compromise this one, compromise this one, compromise this, compromise that. Pero ang tinuturo ng Bible, bilang isang tatay, if you want your family to be blessed, if you want your children to be blessed after you, you've got to walk on your integrity. Amen. Amen. Ganun lang kasimple, mga kapatid. Sabi ko nga po being a great father is not about material possession. Yeah. Being a great father is to bring up, sabi nga ng ating mahal na pastor, na sinasabi ng Biblia, is to bring up and nurture your children in admonition of the Lord. Yes. Amen. Bring them up and nurture them in the admonition of the Lord. Yan. Train them up. Yun. Alam niyo po, yung Ephesians na yon at yung Proverbs, sinasabi sa Proverbs, mga tatay, lahat yun ay nababalot sa salitang integrity. Pag meron kang integrity, hindi malabo na matitrain mo ang anak mo, hindi malabo na manunurture mo ang anak mo ng salita ng Diyos. Bakit po? Kasi ikaw mismo may daladala kang integrity. Yes. Sabi ko nga nakakalungkot isipin na marami nang nag-give up. Sabi nga ng ating mahal na pastor, di ba, Sir Rudy? Yeah. Marami nang nag-give up sa pamilya nila. Bakit? Hindi ko na kaya i-provide ito. Hindi ko na kaya i-provide ito. Hindi ko na kaya i-provide yan. Ayaw ko na. Sige, bahala na lang kayo. Yan. I can still remember, Sir Rudy. I don't know kung hanggang ngayon ay active pa siya sa ating Facebook. I don't know, pero kasi pangatlong page na natin to So hindi ko alam kung nakakasubaybay pa siya. Pero anyways, this is not to put him to shame. Pero nakakalungkot lang, Sir Rudy, na
dumarating sa punto ng pagkakataon sa buhay ng isang tatay, lalo na nung pandemic, na nagkakasaulian ng pamilya. Diba? Nagkakasaulian ng pamilya. Bakit? Kasi hindi na kaya. Yan. Kakasaulian, sige, balik ka na lang doon siguro sa ano mo, sa tatay mo. Balik ka na lang siguro doon. Sa probinsya Sa probinsya ka na lang. Dito na lang ako. Diba? Bakit? Kasi nga nakatuon na ang tatay ay ganito. Alam niyo po, mga tatay, I just want to encourage you. Yes, naiintindihan ko po, maaring mas veterano pa kayo sa akin sa pagiging tatay. That's why I look up always to those fathers na lagi ko po nakakasama, tulad Sir Rudy, Sir Noel, yan, Sir Conrad, yan, mga tatay na lagi ko nakakasama. I always look up to them, especially ang aking tatay, na kung paano nila nadala yung pamilya nila sa sitwasyon na hindi mo kailangan i-compromise ang integrity mo. Amen. Di ba? Ako, honestly speaking, ito, hindi po sa pagiging, sabi nga nila sa colloquial na pananalita, sa pagiging sip-sip or what. Hindi po. Honestly, pag naririnig ko po yung storya ni Sir Rudy at ni Sir Noel pagdating sa at saka ni Sir Conrad sa pagpapamilya, sabi ko nga, hindi mo may isip eh. Hindi mo talaga may isip kung paano nila naitaguyod ang pamilya nila. It's all about this word right here, brethren. Yeah. Fathers, it's all about integrity. Amen. Ang bira, anong material possession ang makukuha mo sa pagpag, Sir Rudy? Yo, tama. That's right. Anong material possession ang makukuha mo na ikaw mismong anak na nagtulak ka sa tatay mo sa kariton dahil sa sobrang kalasingan? Yeah. Anong material possession ang pwede mo makuha doon sa isang pagtatatay mo na hindi ka lumaki ka nang wala kang magulang? Di ba? These are the three persons, Sir Rudy, Sir Conrad, Sir Noel. Pero makikita niyo po ngayon, biyaya ng Panginoon kung gaano po sila pinagpapala. I can say that their children are blessed after them. Bakit? Because they walk on integrity. Ako po, ngayon, sabi ko nga po sa inyo, personal testimony, wala po ako sa inyong harapan had it not been for a one father that walked on his integrity. Yes. In his integrity. Alam nyo, fathers, sa lahat ng fathers na nandiyan dyan, huwag nyo pong isusuko ang inyong integridad. Amen. Never compromise your integrity kasi sabi ng ating mahal na pastor, once you compromise your integrity, everything will fall down. Bakit? Wala ka nang kinukonsider eh. That's right, brother. Wala ka nang kinukonsider. Ano pang i-consider mo kung ikaw mismo wala ka ng integrity? Kumbaga, Sir Rudy, mababa na yung tingin mo sa sarili mo eh. Amen. Kaya para po sa mga tatay, you are so blessed and you are a leader na itinalaga ng Diyos. Wag niyo pong kakalimutan yan. Amen. You are a leader that will lead, that you will be the one that is responsible to lead your family. Then all you have to do, fathers, is to breast up, chin up, no? Talagang be proud that you are a father. Amen. Wag mong tingnan yung ibang, wag mong ibase yung pagkatatay mo sa pagkatatay ng iba. That's right. Ganun lang po yun. Bakit? Kasi yung pamilya mo ay titingin sa'yo at hindi yan titingin sa iba. Amen. Yan po ang tandaan po ninyo sa mga tatay na nakikinig po ngayon. Huwag ka malulong moral. Tandaan mo, ang naglagay sa'yo sa pagkatatay ay hindi ordinaryong persona. Yeah. Ang naglagay sa'yo sa pagkatatay ay yung lumikha ng langit at lupa. Yes. Yan ang ating Diyos. You have now His righteousness. You have Christ's righteousness, fathers. Na meron kang righteousness ng Panginoon. Meron kang mga possession na ganito. At isa sa pinakamahalagang ibinigay sa'yo ng Panginoon is your integrity. Amen. Kaya nga sabi ng Bible dyan, a just man. What is a just man? Ito yung isang tao na righteous. Ito Amen. yung isang tao na sumusunod sa tinuturo ng salita ng Diyos. Amen. Saan siya naglalakad? Ano ang gamit niya sa kanyang way of life? His integrity. Amen. And then later on, you will notice, sabi ng Bible, his children are blessed. Amen. Past tense, Sir Rudy. That's right. That's right. Amen. His children are blessed after him. So ang susi ng pagpapala, ang susi ng kasiyahan ay nasa isang tatay na naglalakad sa kanyang integridad. Amen. Wala sa pera, wala sa material possession, Amen. wala sa kung paano mo bilahan ng updated gadgets ang mga anak mo. Wala sa malaking bahay ang susi ng pagpapala at ang susi ng kasiyahan. Wala sa mga lugar na pinupuntahan
ang susi ng kasiyahan at ang susi ng pagpapala. Ang susi ng pagpapala at kasiyahan ay nasa isang tatay na naglalakad sa kanyang integridad. That's right. Kaya Amen. nga this coming Father's Day, Mhm. talaga naman, fathers, let's walk on our integrity. Yun. Let's walk on our integrity so that this coming Sunday, all together we can say, it is a happy Father's Day. Yan. Sir Rudy. Yes. Man, thank you Sir Maki. Ha? Alam mo, ito Maki na i-share mo sa amin. Sabi ko nga, talagang mahamon ang tatay pagdating sa bagay na ito. Tunay naman kasi na hindi sukatan kung gaano kasarap ang iyong hinanda at kung saan mo pinakakain ang iyong mga anak pagdating sa celebration ng Father's Day. Yeah, yes. Sapagkat ang pinaka-the best talaga, yung nauunawaan ng iyong pamilya, ng buong pamilya, kung paano niya i-recognize ang pagiging tatay mo. Yun ang pinaka Good, yung tama. Amen, sir. pinaka puntos doon eh. Yeah. Dapat nakita nila, na-recognize nila, na-appreciate nila kung gaano mo sila ni-raise. Yun yung pinaka the best. Sabi nga, hindi ka maiinggit, Maki, kung sabi nga masasabi mo, dito lang kami kumakain sa bahay. No. Ang layo. Hindi ko ikaiinggit yon. Yeah. Sapagkat alam natin, sabi nga, may option ka eh. Nasa sayo, alam mo kung ano yung the best para sa iyong pamilya bilang tatay. At wala nang the best dyan ang ituro mo sa iyong anak at ipakita mo sa iyong anak na ikaw ay responsible na tatay talaga. Na andoon yung talagang nakita nila na kahit ganyan ka, nagsisikap ka. Ano po? Yun the best yun eh. Patuloy mong itinuturo at inilalapit sila sa nais ng Panginoon. Yeah. Actually, wala nang hihigit sa celebration pagdating sa simbahan sa Father's Day. Sapagkat kung meron man mas magandang i-enjoy ng ating pamilya, ay yung dalhin mo sila sa simbahan kasi doon nila makikita na talagang ikaw na tatay, sa kabila ng ganyang bagay ay inuuna mo ang Diyos. Hindi po ba? Kaya nga hindi ka maiinggit eh. Hindi ka maiinggit. The way kung paano mo ipapakita sa kanila na ito yung tama, ito yung maganda, ito yung mas makakabuti para sa lahat, mas malulugod ang Panginoon, ay wala nang tatalo sa simbahan ng celebration. Amen? So kung gano'n ang bagay na ating ginagawa, hindi tayo maiinggit. Kaya nga sinasabi ko, dapat matutunan ng bata na ma-recognize ang pagiging tatay mo. Yun ang pinaka-the best doon. I-recognize dapat ng mga anak ang pagiging tatay natin. Sa paanong paraan? Sa pagpapatuloy mong pagtuturo sa kanila, sa patuloy mong pangangaral sa kanila, sa pagpapakilala sa Panginoon, sa paglapit lagi sa Panginoon, sa anumang bagay dapat lagi para sa Panginoon. Kasi yung pinaka-the best dun eh. Yun yung pinaka-tungkulin nating mga magulang. Tungkulin natin turuan sila sa lahat ng bagay. Pero hindi natin po pwedeng kalimutan na ang pinaka-the best talaga ay ituro natin ang patungkol sa Panginoon. Papapag-aralin natin, pero wag mong kalilimutan, ituturo mo ang kabutihan ng Panginoon. Yeah. Amen. Hindi mo pwedeng kalimutan yon. Sapagkat kung makakalimutan mo yun, ay sabi nga, lalaki ang ulo niyan. Mas malaki pa kaysa sayo. Kaya pinaka-the best talaga, ipakita mo yung Panginoon sa kanila. Eto, may talata, sabi nga ni Sir Maki, dito sa binasa niya, the just man walketh in his integrity, his children are blessed after him. Alam nyo, hindi naman kalayuan itong kabila lang eh. Sa kabilang page, dito lang, Proverbs 19, verse number 13. A foolish son is the calamity of his father. And the contentions of a wife are continual dropping. Dalawa na. Isipin nyo yan. Ito, kaya nga pamilya eh. Tingnan mo tatay. Ako bilang tatay, karangalan ko ang gampanan ang pagiging tatay ko sa aking pamilya. Karangalan ko na maging responsible ako bilang tatay sa aking mga tungkulin sa aking pamilya. Karangalan ko na disiplinahin ang aking anak.
Amen? Man. Karangalan natin yan. Tayo yung binigyan ng responsibility, di ba ba? Kaya nga hindi tayo natatakot na ipairal ang disiplina sa loob ng tahanan. Right. Amen? At kasama siyempre sa pagdidisiplina, ang pagpapakita at pagtuturo sa kanila ng magandang ugali. Kasi yun ang problema sa loob ng tahanan eh. Tatay, hindi po kahiya-hiya kapag nagdidisiplina ka. Ibig sabihin, ginagampanan mo lang ang tungkulin mo dahil sa iyo ipinagkatiwala. Sapagkat dito sa binasa ko ngayon, a foolish son is a calamity of his father. Isipin mo, kapatid, kapag hindi mo ginampanan ang tungkulin mo sa iyong pamilya, pakainin mo man yan sa pinakamasarap na restaurant na gusto mo, tanda mo, sa oras na yan, hindi pa rin mapapawi. Calamity pa rin siya sa buhay mo. Yeah. Amen? Tatay, tingnan nyo po. Kaya nga ang pinaka-the best, kahit sa bahay lang po nagkaroon ng pagsalo-salo o pagtitipon-tipon, maging sa simbahan, doon isinelebrate ang Father's Day kasama ng iyong pamilya, at kapag yan ay nirecognize nila na, ay, napakaganda, the best, okay yan. Wala kang problema. Bakit? Ipinakikita mo lang kung ano yung tama. Pero kahit dalhin mo yan doon sa pinakamasarap na restaurant, na nag-prepare pa, naghanda, nagpa-booking ka pa, pero kung hindi mo naturuan talaga ng mabuti ang iyong anak, sabi ng Bible, calamity yan sa buhay mo. Tama. Oh, calamity yan. At eto, dahil pamilya pinag-uusapan, paano na itong asawa? Kasama rin yan. O di ba? Sabi, maliwanag naman po ang sabi ng Bible. And the contention of a wife are a continual dropping. Mga kapatid, isipin nyo, meron ka ng anak na foolish, na talagang bagyo sa buhay mo, calamity. Kalahin mo, continual dropping yung binibigay sa nanay, tuloy-tuloy na iyak eh. Totoo yan, ay makikita mo yan, isipin mo yan, antindi. Talagang hindi mo magugustuhan, kaya nga talagang masasabi ko na talagang nasa atin, tatay. Kaya we should walk, mga tatay, we should walk in our integrity. Gampanan mo yung tungkulin mo, kasi yun ang karangalan na meron tayo eh. Ang totoo niyan, nagiging kahiyahiya tayo kapag naging passive tayo sa responsibilidad natin eh. Right. Yan ang totoo, mga tatay. At may epekto po yan. Pag naging passive ka sa iyong responsibilidad, hindi ka nag-take ng responsibility, lack of care yan sa loob ng tahanan. Ang care mo lang ay ang makakain sila. Pero ang mahirap nito kapag hindi na-feed ang kanilang spiritual life ng salita ng Diyos na dapat ikaw ang mangunguna ay talaga magpoproblema ka. Right. Isang karangalan ang pagiging tatay, mga Amen. kapatid. Isang Amen. karangalan. Kaya nga, pakaingat-ingatan natin. Kung tayo man ay binigyan ng pamilya, turuan natin, disiplinahin natin. Sapagkat kung hindi natin niya madidisiplina, ay sigurado, mga tatay, ito yung mangyayari. Magiging kalamidad natin ang ating mga anak. Man. Talagang bagyo ang dulot niyan sa loob ng tahanan. Kaya nga, alam nyo, meron talata po dito sa 1 Samuel chapter 3 in verse number 13. Sa Biblia, meron po yan. Ang tatay ay kilalang kilala. Maayos, pero napabayaan sa pagdating sa pagtuturo. Kaya ito ang nangyari, makikita natin. Sabi diyan, for I have told him, and I will judge his house forever for the iniquity which he knoweth, because his sons made themselves vile, and he restrained them not. Tumutukoy po itong talatang ito, kaya Eli, na hindi niya naturuan ng mabuti ang kanyang mga anak. Right. Mga tatay, pambihira, malaking pinagkatiwalaan ng gawain ng Panginoon, pero nakalimutan naman turuan ang kanyang mga anak. Nakita niyo po, mga tatay? Kaya hindi po pwede na mangyari sa atin ang mga bagay na ito. Sapagkat tandaan natin, sa harapan ng Diyos, tayo pa rin ang mananagot sa Panginoon. Amen. Sa pinagkatiwala niya sa atin. Hindi naging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos ang kanyang mga anak. Tama. Isipin niyo ito, nangyari ba yan noon? Posible bang hindi ba po pwede mangyari ngayon? Nangyayari po yan. Kung tayo ay hindi natin mamamanage na mabuti ang ating pamilya. Masama po ang kahihinatnan. Kaya nga sinabi doon sa Book of Proverbs, calamity ang dulot, mga kapatid. Amen. Calamity. Kaya
Yung sinasabi ni Sir Maki ngayon, yung ang adjustment walketh in his integrity and his children are blessed after him. Isipin nyo, mga kapatid, napakaganda. Bakit? Yung adjustment na yan, ginampanan niya yung tungkulin niya bilang tatay. Ginampanan niya na mabuti. Hindi niya na inisip yan kung ano pa ang meron. Kung saan niya pakakainin ang kanyang mga anak. Basta ang importante, sabi nga niya, itinuturo niya kung ano yung makakabuti para sa kanyang anak. Nagte-take talaga siya ng nagte-take siya ng risk sa pagtuturo, hindi po pwedeng hindi mo turuan eh. Maaari sa pagtuturo sasama ang loob ng iyong anak. Kasama kasi sa pagtuturo ang pagdidisiplina. Pero kung yung ipapaliwanag naman sa kanya sapagkat ganyan ang nagmamahal. Ito tama rin naman ang sabi sa Book of Hebrews. Hebrews chapter 12 in verse number 8. Kaya kapag ikaw ay dinidisiplina, mahal ka ng magulang mo. Kapag hindi ka dinisiplina, ay baka hindi ka anak. Hindi po ba? Kaya nga napakaganda mga tatay na talagang i-take natin yung ating responsibility bilang tatay. Yun ang dangal natin. Yeah. Lakaran natin yun. Wala nang iba. Sabi nga, yung integridad ay nakukuha sa pagganap ng iyong responsibilidad. Yun. Tatay, doon mo makukuha yan. Pero pag tinalikuran mo yung responsibilidad mo, magiging self-righteous yan. Oh, hindi na maganda ang kauuwian niyan. Pero if you take your responsibility, masigurado susunod na yung integrity. Amen. Bakit? Ginampanan mo tungkulin mo nang hindi ka nako-compromise sa mundo, kundi patuloy mong itinuturo. Tanda mo, tatay, yan ang pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Kaya masarap ang pagiging tatay. Sarap. Kaya nga, yung tagumpay ng ating pamilya, talagang makikita mo kapag ang iyong mga anak ay marunong mag-recognize sa kabutihan ng Panginoon. Hindi po ba? Yun ang pinaka-the best doon. Yung nangyari kay Maki ngayon, trinain siya ng tatay niya, kasama siya sa gawain ngayon. Amen. Kamang gagawa ng tatay niya. Tagumpay ang tatay. Amen. Di po ba? Masarap kumain, masarap pagkaganyan ang iyong anak. Pero kung hindi maging masunurin ang iyong anak, abay pambihira. Paano tayo magaling? Mahirap naman, magaling lang tayo mag-English. Pero magsunod sa pasunurin ng ating anak, hindi. Abay pangit, kapatid. Kaya, Maki, hanggang dyan lang muna. Yan. Alam nyo, Sir, maganda yung binanggit ni Sir Rudy kanina. When it comes to regarding kay Eli, alam nyo po, lagi yung nagre-reflect when it comes to the Father's Day. Yeah. Kasi tama yung sabi ni Sir Rudy kanina. Nakakalungkot, kalahin mo. Eli is a priest. Diba? Eli is a priest. Kumbaga, kung ililipat natin yan sa panahon natin ngayon bilang mga tatay, may magandang posisyon ang tatay. Yes. Being a priest during those times ay talaga namang isa yun sa one of the great positions na meron ng isang tatay. Alam niyo po, bihin na nating kumbaga merong maayos na kalagayan. Let's just put that example on this way. May maayos na kalagayan ng isang tatay. Pero akalain niyo po, no, siyempre, lalo na sir sa probinsya, ito sa probinsya, trend, kumbaga hindi trend, kumbaga nakaugalian lang ito sa probinsya na parang ang tanong sa'yo, kaninong anak ka nga? Diba? Yan ang tanong kaninong anak ka nga? Pag sinabi, kay ganito, okay yan, maayos, ganon. So nakasalali, isipin niyo po, ang tanong is kaninong anak ka? Diba? Parang hinahanap yung puno Yeah, yung puno ang hinahanap. Kaya nga, eto yan, ang nakakalungkot si Rudy doon sa storya ni Eli, na yung anak niya ay natawag na not sons of Eli, but sons of Belial. Isipin mo. Kalahin mo si Rudy, no? Tapos, eto yan, iniisip ko Maki, putol ko lang konti. Yes, Tapos pakakainin ko yan sa restaurant na pinabuking ko pa. Di ba? Totoo, pag pinagtutugma-tugma ko, tingnan mo, kahit pag English pa ako rito Tapos hindi naman pala natuto nung itinuro ko bagyo pa rin ang dulot sa akin yan. Yeah, totoo yun. Kaya nga, Sir Rudy, yung binasa mo sa Proverbs chapter 19, talagang may
may makikita kang ganong tagpo sa isang pamilya, kalahin mo, yung contentions, yung kalungkutan na ibinibigay ng isang anak sa kanyang nanay ay continual dropping. Abay, Isipin parang mo. ulan. Oh, Ay, maigi isipin pa, mo. maigi pa ang ulan, tumitigil. Di dalawa na ngayon ang aanuhin mo, aayusin mo. Pag nalungkot yung mother. Totoo. Oh. Ang bira kaya ngayon ang pinakamaganda Pinakamaganda dito, tatay, maring, sabi nga ni Sir Rudy, may maayos kang kalagayan ngayon. Pero kapag inintindi mo lang yung maayos mong kalagayan ngayon, maganda yung sabi ni Sir Rudy, selfishness na yon. Yeah. Kasi being a father, katulad nga nito, may pinag-uusapan po kami ngayon ng aking asawa. Maganda yung pinag-uusapan namin. Being a father, hindi lang it's all about yourself lagi. That's why you have that, sabi nga ng Bible, Sir Rudy, do sa talatang binasa natin you've got to walk on your integrity so that your children will be blessed after you. Yung mga nakasunod sa'yo will be blessed after you if you walk on your integrity. Sir Rudy, Yes. gusto ko yung sinabi mo. Ano sabi mo? Paano mo makukuha ang integrity? Na ano ang integrity ng isang tatay? Sa pamamagitan ng paggawa ng tungkulin mo bilang isang tatay. Yeah. Yun That's ang right. integridad mo. That's Integridad mo ang alin? Yung turuan ang pamilya mo. I-lead ang pamilya mo. Palakihin ang mga anak mo ng maayos. Palakihin sila ng may nurture ng salita ng Diyos. Amen. Papuntahin sila, ilagay sila sa isang lugar na kung saan nagtuturo ng salita ng Diyos. That's Walang right. iba kundi ang simbahan. Yaan ang tungkulin ng isang tatay. Kaya nga, sabi ni Sir Rudy kanina, yaan ang integridad mo. Kaya dito po sa ating talatang binasa, hindi malabo that those who are behind you ay pagpapalain din ng Panginoon. Yeah. Those who are behind you ay makakasumpong din ng kasiyahan. Bakit? Ikaw bilang isang tatay, you are walking on your integrity. Yung Napakaganda, no? Kaya nga talagang sabi ko nga, Sir Rudy, masasabi mo talaga na Happy Father's Day. Yes. Bakit? Kung ikaw ay isang tatay na merong integridad sa buhay, hindi malabo ang kasiyahan sa pamilya mo. Yeah. Meron sinabi si Sir Andy Yeah. Agdon. Yes, sir. Today's pain Yeah, of yeah. discipline is far better than our tomorrow's regrets and shame. Totoo yan. Isipin mo, wow. Yeah, totoo yan. Minsan ayaw na ngayon yung pain ng discipline, inaayawan na yan ng mga tatay. Kaya nga, alam mo, Sir Rudy, nakakalungkot. Siyempre, bilang isang area leader, no? Minsan makakarinig ka na lang ng mga tatay na talaga namang masasabi mong, wala na. They surrender and die. Makakarinig ka na lang ng Suko mga agad. tatay na nagsasabi na, hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko sa anak mo sa anak ko Suko na. Kumbaga, kung umuwi yung anak na ng alas 2 na madaling araw, di niya na alam. Umuwi ng alas 3, wala na siyang pakialam. Yeah. Bakit? Nagkulang na na-late na. Yan po yung sinasabi lagi ng ating mahal na pastor. Parehas, almost same dito sa sinasabi ni Sir Andy. Maaring para sa'yo bilang isang tatay, masakit disiplinahin ang anak mo ngayon. Pero, sabi nga dito ni Sir Andy, today's pain of discipline is far better than tomorrow's regret and shame. Yun Yung kahihiyan, Oo. 'di ba? Sabi nga ng ating mahal na pastor, yung sinasabi sa Book of Proverbs, a child that is left to himself bringeth his mother to shame. Yun, bambira. Dadalhin ng Totoo isang yan. anak sa kahihiyan ang isang anak na pabaya. Mm. Kaya nga, napakaganda. Sabi nga rin po dito meron din dito sinabi si Sir Dennis Oh. Meron tayong parehas na kalaban mula noon at hanggang ngayon na hindi natin kaya sa sarili nating kakayanan. Pero meron tayong Diyos at kanyang salita na kailangan natin sundin bilang itinilaga ng Diyos na manguna sa pamilyang ipinagkatiwala niyang ilapit natin sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Alam niyo na, kaya nga ito po yung pinag-uusapan Amen. natin, Sir Rudy, na kailangan talaga ang isang tatay na manindigan sa kanyang integridad. Yeah, amen. Sabi ko nga uso ngayon, compromise this in order for you to have that. Yan. Yeah? Compromise this one in order for you to have those things na gusto mong mangyari sa pamilya mo. No. Huwag mong i-compromise ang integridad. Amen. Maaring niyayaya ka na ng mundo. Ay, isarado mo na yan. Palitan mo na nito. Ibigay mo na yan. Palitan mo na nito. No.
sa kanila na yan. Aanuhin mo ang magagarang sakyan, malaking tahanan, maraming pera, kung wasak naman ang pamilya mo sa dulo. Yun. Di ba? Aanuhin mo ang mga material possession, katulad ng binanggit po namin ni Sir Rudy. Sabi nga ni Sir Rudy, hindi ko ipagpapalit yung naka-reserve, nalalagyan ka pa ng puting panyo dito. Nilalagyan yan eh. Nilalagyan yan, di ba? May mag-excuse yan. Excuse me, sir. Lalagay yan dito, puti. Pira, ilalatag dyan. Sobrang madaming pagkain. Maganda mo. Sila lang bang may kandila sa kainan? May kandila din naman tayo. Dami nating kandila sa bahay eh. Di ba? Lagyan ko pa nga flashlight yan pagka... See that? Isipin mo yon. Hindi, sabi nga ni Sir Rudy, hindi ko ipagpapalit yun. Kakain kami sa bahay. Ay, pambirang sarap-sarap kumain sa bahay. Abayo naman. Diba? Sarap-sarap kumain sa bahay. It-all-you-can ka pa dun. Ha? It-all-you-can. It-all-you-can ka dun. Wala pang bayad. Wala pa. Diba? Kaya nga isipin nyo, fathers, maybe you are on the edge of compromising. I don't know. Maybe you are on the edge of compromising one thing in order for you to possess another thing. But sabi ng Bible, be a just man. Yes. Be a just father. And as being a just father, walk on your integrity. You have that integrity. Tandaan mo, it's not, ito rin po ang dapat makita ng mga tatay dito. Hindi dahil sa'yo ang integridad na meron ka. Kaya nga makikita nyo po, the first title na idinikit sa tao na tinutukoy in verse number 7 is just. Being a righteous man. And being a righteous man, hindi ka naging righteous dahil sa kung anong meron ka. What we are tayo po bilang isang Kristiyano, naging righteous tayo, it's because of the righteousness of the Lord Jesus Christ. Yes. Because we don't have any righteousness sa ating sarili. Wala tayong righteousness. Bilang isang tao, wala. Kaya tayo na tinawag na just man, it's because of the righteousness of the Lord Jesus Christ. Yun yung na-impute sa atin, yung righteousness ng Diyos. Kaya nga ngayon, bilang isang Kristiyanong tatay, you have now the title just man. And being a just man, you have now the integrity. Kaya nga, sabi ng Bible, walk on it. Amen. A just man walketh in his integrity. And then the next part, his children are blessed after him. Yeah. Ulitin ko po, ang susi ng pagpapala, ang susi ng kasiyahan, ay wala sa mga material na bagay, kundi nasa integridad ng isang tatay. Ulitin natin. Ang susi ng kasiyahan at ang susi ng pagpapala at ang susi ng kasiyahan ay wala sa material na bagay kundi nasa integridad ng isang tatay. Amen. Nandiyan yan. Yes. Kaya this coming Sunday, fathers, let's enjoy celebrating Father's Day dito po sa ating simbahan. Magyayaka ng mga tatay, kagabi Sir Rudy, binibilang ko, kinamusta ko yung, siyempre may event tayo sa Tarlac noong nakaraan, kinamusta ko yung mga full-time na naiwan. Sa 3 full-time, Sir Rudy, na nakalabas kahapon, ay tinanong ko sila kung anong resulta nila, biyaya ng Panginoon. We are expecting, sa kanila pa lang 3, we are expecting 11 na tatay, first time visitor. Wow. How much more, sabi ko nga, kung lahat pa tayo and the members ng buong Southeast family ay magdadala rin ng tatay, abay maraming tatayan. Amen. Kaya hindi lang po kami, hindi lang sa area ni Sir Rudy, kundi sa lahat ng mga kapatiran po natin nandyan. Let's bring fathers this coming Sunday and let's enjoy celebrating Father's Day. Let's honor those people, those men in the home na naglakad sa kanilang integridad. Para sa mga young people, ito ang oras para ipagmalaki mo ang tatay mo. Sir, hindi mo kilala kung sino ang tatay ko, kahit sino ba yan, ipagmalaki mo yan. Sapagkat ako'y naniniwala, may purpose ang Diyos kung bakit siya ang naging tatay mo. Yan ang tatandaan mo. It's not about the current situation of your father. Ang pinakamahalaga is pasalamatan mo sa Panginoon na meron kang tatay. Diba? Kasi kahit anong kalagayan pa ng tatay mo, kapag humiga na yan doon sa kwadradong kulay puti, iiyak ka rin panigurado. Kaya bago pa dumating ang punto na yon, hindi doon ang pag-honor, sa linggo ang pag-honor. Yeah. Kaya sa lahat ng mga young people dyan, and not just only for the young people, but also for the mothers, ay maganda na i-honor din ang inyong mga asawa. Ito yung panahon na i-honor nyo din
ang inyo pong mga asawa. Kaya let's get excited. Alam nyo naman, ang ating simbahan, kapag nag-celebrate ng Mother's Day, kapag nag-celebrate ng Father's Day, ay pambihira. Talaga naman talaga. Alam nyo kung gaano kasaya yan. Kaya ang masasabi ko lang, better not miss it. Yan. Huwag mong imimiss ang Father's Day celebration. Ngayon pa lang, maging excited ka na. Let's bring first time visitors na father sa simbahan at talagang ipakita natin na merong lalaki sa ating tahanan. And of course, syempre, to honor them, let's try to give them something. Yan. Sa mga young people, no? Hingi kayo ng panggasto sa papa. Papa, hingi ako pambili ng regalo sa'yo. Ganun naman eh. Ganun naman lagi. Ay, kaysa naman kumupit ka pa. Magkakasala ka pa. At least para sa'yo na. Di ba? Gawin mo, tatay. Kunyari, mag-iwan ka ng pera doon sa mesa ba? Naiwan sa mesa. Makuha yung anak mo. Hindi, biro lang. No, let's honor the fathers of the home this coming Sunday. Sir Rudy, may gusto ko pang idagdag and magpapaalam na tayo. Okay, paalam na tayo. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nanood sa atin. At sabi nga, ang ating paghahanda, sabi nga, hindi lang ngayon yan. Sapagkat ang pagiging tatay ay hindi okasyonal. Yeah. Maaaring sa linggo, Father's Day, pero yung responsibility natin, laging Father's Day. Kaya lagi natin gampanan ang tungkulin natin. Kaya sa inyo mga tatay, ay dumalo po tayo para mas mahamon pa ang pagiging pagkatatay natin. Okay? Thank you so much and God bless po sa inyong lahat. Amen. Again, maraming salamat po. Hanggang dito muna tayo. At ako'y naniniwala na this coming Sunday, we will enjoy celebrating Father's Day. Alright? So, again, ay maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama po nating mga Facebook audience po natin sa ating Facebook Live. Thank you for being here with us this afternoon. Maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, ay patuloy lamang po tayo na sumubaybay sa mga programa ng ating simbahan. Huwag po natin kakalimutan yan. At this coming Saturday, tomorrow, let's involve ourselves winning people to Christ. Let's involve ourselves in soul winning, follow-up, and visitation. At ako po'y naniniwala na maganda ang resulta ibibigay. Huwag tayong padaya sa ulan. Talagang nasa June tayo, rainy season yan. June, July, August. Rainy season na yan. Alam naman po natin, nasa Pilipinas man tayo ba? So alam na natin yan. Sabi nga, talagang kung ang season, sabi ng ating mahal na pastor, ang season ng Pilipinas, dalawa lang. Mainit at mas mainit. Apat. Sabi niya, ulan at mas malakas na ulan. Yun. Di ba? Kaya, kung titingin tayo sa panahon, mahuhuli tayo sa pag-i-involve. So, let's involve. At alam ko po na Diyos ang mag-iingat sa kanyang mga anak na nagpapagamit sa kanyang gawain. Opo? Kaya let's involve tomorrow and let's enjoy celebrating and let's get excited celebrating Father's Day this coming Sunday. Sa ngalan po ng ating mahal na pastor who is the executive producer and the director of this show, The Baptist Lunch, ako po ang inyong lingkod, Brother Maki, along with Sir Rudy Daef here. Yes. At magkita-kita po tayo on the next episode of your favorite noontime show next Friday. Father's episode, this is The Baptist Lunch. On top of all this, all we can say is to God be the glory. Amen. God bless you all, brethren. Have a blessed afternoon ahead. Bye-bye. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands,
but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor in just to know Him more, and to count my gains than losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. My source of strength, my source of hope